Okay, so, yeah, sandali lang mapupuno na yata yung tubig sa banyo. So, I'm about to, open ko yung gripo. Dali lang pa. Okay. Okay, at malamig dito sa banyo. So, dito na yata ako mag-vlog. We have a little echo. No? Sandali lang po, Yes, and kasi napaka-importante po nitong topic natin ngayong gabi. Forgive me, patawarin niyo ako sa mga aso. Please, I know there's some of my viewers and listeners here na nagko-complain regarding the barking while recording vlogs, no? So sorry po muli for that. Okay, ito po kasing topic natin ngayon ay napakahalaga po kung paano natin tignan ang mga sarili natin. I mean, marami ako nakikita mga Kristiyano and yet I think they have no self-confidence within them. Parang nai-insecure sa mga unbelievers. Wow! May nangyari po ba sa krus o wala? Minamaliit mo ba? Kung Kristiyano ka at nai-insecure ka sa unbelievers, well, lantaran kong sasabihin sa iyo, minamaliit mo ang krus ni Kristo. Ang krus ni Jesucristo, sabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 18, this is the power of God for those who believe. Kanino? Doon sa mga naniniwala. Kaya ka nga believer kasi naniniwala ka. Meron kang buhay na ganap at kasiyasiya. Higit doon sa katotohanan na meron ka ng buhay na walang hanggan na pinuposes mo na rito sa lupa. Kasi sa ang paniwala ng iba, magkakaroon lamang sila nito kapag ka na-dedo o nategi na sila, natsugi. No, I don't think so. If you're a believer, the moment you receive Jesus as Lord and Savior, meron ka ng automatic dito pa lang sa lupa. Pinuposes mo na yung tinatawag na eternal life. Zoe sa Griego, sa Greek. Yun ang pinakamatinding kind of life na wala sa mga unbelievers. Hello? Kaya, wala tayong dahilan. Kasi alam nyo, ito makinig po mabuti. Kasi nakita ko sa Facebook, kasi nakita ko sa ganun, si ganito, so mga unbeliever, pero yumayaman sa Facebook. Makinig po, karamihan ang pinopost sa Facebook, saka sa mga ilang social media platforms. Yung mga pinopost dyan, piling-pili. Oo, pero hindi mo alam really what is happening in their everyday lives. Di ba? Ang pinopost lang siya yung magaganda, pero hindi mo alam. They have their own troubles. You know what? Even they're billionaires, trillionaires, if they don't have Jesus in their lives, walang kwenta ang buhay nila. Kasi pag namatay sila, impyerno pa rin sila. Actually, kung believer ka at nakita mo yung mga unbeliever na para mga trillionary, billionaire, wala kay Kristo, ikaw ang kailangan nila. You need to tell them the good news of grace of Jesus. Baka ikaw na lang ang gagamitin ni Jesus for them para marinig nila yaan. Kaya, calling all believers in Jesus. Tignan natin ang mga sarili natin. Pwede bang magyabang? Yes. Mayabang tayo dahil ang pinagyayabang natin si Jesus lamang. Ipagyabang natin kung sino tayo kay Jesus. Tayo ay mga anak na minamahal. Mababasa mo yan sa 1 John chapter 3 verse 1. See how the Father loves us, for He calls us His children. Why? Ba't ba tayo naging anak ng Diyos? Dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At sabi rin doon, sa and by this, the world does not know us. Di ba? Kaya tayo pinipersecute ng mundo kasi hindi tayo kilala ng mundo. At kung kilala tayo ng mundo, makikilala rin nila si Jesus. Magiging Kristiyano rin sila. Diba? So, tayo mga Kristiyano, tayo ang ambassadors of Christ. Marami dyan mga ambassadors of youth, ambassadors of ganito, etc., etc. Dito lang yan sa mundo. Walang kwenta yan. Bagamat, siguro may kwenta sa mundo, pero kung mataas ng standard mo bilang Kristiyano, alam mo kung sino ka kay Kristo, magiging misto lang walang kwenta lahat ng mga bagay na yan. Amen?
Kasi ang pinakamahalaga talaga yung makakilala kay Kristo lahat ng tao at tayo mga ambassadors of the Lord Jesus Christ. Hello? So I need to, anong tawag kasi doon? Yung palakasin ng inyong kalooban. Yung ibus ang moral ninyo. Tayo! Diba? Kalimit. Ay kasi may pinag-aralan siya. Hello? Ano ba naman ang pinag-aralan ng mundo kumpara sa kung anong meron tayo kay Kristo? Again, hindi ko patatagalin ang vlog na to. Gusto ko lang sabihin, be confident of who you really are in Christ Jesus. Sapagkat hindi ka lang basta-basta. No? Kahit ano ang kalagayan mo sa buhay, sabi ng iba, mahirap ka, ganun. Pero naniniwala kong isang anak ng Diyos, hindi niya pababayaan, hindi maghihirap ang anak ng Diyos. Mayaman tayo. Kung medyo hindi pa nagmamanifest, magmamanifest po yan. Just keep declaring it in Jesus' name. Gamitin niyo lagi, in Jesus' name, I am healed, I am free, mayaman ako in Jesus' name. Always use the name of the Lord. Amen? God bless.